sa body blood to the priest. Okay po? Next. Ayan na, sinabi, no? Take, this is my body. So, meron apat na mga bagay na sinabi na una, dito sa side na to, the presence of Christ in the Eucharist is real, true, and substantial. Real, true, substantial. So, marami na mga pagkakao nangyari sa ibang mga bansa, no? Kaya nga mayroong mga pinag-serve sila. Kasi at the moment na yung pari nagsasabi na this is my body, talagang mayroong mga pagkakao no, na nakakaroon nila ng dulo, na totoo, yung ostra. No? So, kaya nga nag-serve sa ibang bansa yung mga gano'n. Okay, so the moment that the bread and wine becomes the real body and blood of Christ, so yung real and substantial. No, totoo. Okay po, so totoo. Next is, sabi dyan, it is called Eucharist because it is an action of thanksgiving to God. Di ba usually, no, kapag tayo nagsisimba, tayo ay palaging nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na mga ibibigay sa amin. So, Eucharist is also a thanksgiving. Pagpapasalamat. Next is that Jesus awaits us in this sacrament of love according to St. John Paul II. Sa kanyang encyclical na Dominicae Sine number 3. No? Tayo ay hinintay. Yan naman yung pinagpapal kanina, sabi mo nag-joy at nag-attend sa pananalisang linggo. So by that, by attending the Mass every Sunday, we are listening to the call of Jesus na naghihintay sa atin. Linggo-linggo na magsimba. At it is not just a responsibility, but more not just requirement, but more so an obligation and a responsibility as a Catholic. Hindi lang siya requirement, kailangan magkapit o kailangan may entrance, kailangan magsimba. No? Kaya kaya magsimba, simply because we are Catholics. At bilang Katoliko, dapat tayo magsimba ng araw na ito. Okay po? So lastly, Eucharist makes present the one sacrifice of Jesus Christ, the Savior. So the sacrament of the Eucharist is also the sacrifice of Jesus. Why it becomes sacrifice of Jesus? Kasi yung body and blood niya mismo yung pinanay sa atin. Siya mismo. No? Si Jesus mismo yun. Okay po? Yan. Nung sinabi ni Jesus that this is my body. So Jesus identified himself with the bread that has to be shared by all. So Jesus' body is the bread. The bread that has to be shared by all. Pero para ma-share natin yung bread na yun sa iba, kailangan po natin siyang ibro. Kapitin para lahat makakain. Okay po? So, hati-hatiin para lahat makakain. Dapat na tayo. Everybody stand. Raise your hand up. Shake, shake, shake. Okay, words of Jesus. This is my blood. So, Jesus was giving up his life on the cross for the sake of many people. Binibigay niya yung buhay niya. Diba sa Jesus ay pinako sa no? So, ibinigay ni Jesus yung buhay niya para sa atin. Through his blood. By giving up his life for us. Yung blood ni Jesus, yung blood natin, yung Jesus' life, kung wala tayo doon, buhay kayo. Hindi po. Hindi ko na lang doon. Mapupuyan niya yan. Ay, kasi po niya yan. Wala ka doon. Kasi po niya yan eh. Hindi mo lang nakakano. Okay, kasi ito sa mga kapita. Ha? Hindi mo ako kabilo. Di ba? Ito lang yung nakapot ha? Ito po pa kayo. So, all of that gives us life. It gives us life. Like Jesus, yung gesture ni Jesus na pagpapakako sa krus, no, inalay ang kanyang buhay para mabuhay tayo mula sa ating mga kasalanan. So that is a symbol of self-sacrifice. Self-sacrifice. So, ano ba natin ang maging isang treasure, isang sakripisyo? Di ba sabi ko, kapag tayo nandito, kapag ka sa bahay tayo natutulog, nagsiselfon,
sacrifice. Stop mo yung katabi mo. Thank you for being here. Sabi mo sa kanya. Tatlo! Huwag ka kasi! Tatlo ba? Tatlo ba yun? Matanggal ang bagat niya, sige na nabog mo namin ito eh. Thank you for being here. Kami na ating tatlo. Yung sa unutan. Sabi niya, thank you for being here. Hindi na nakasunod ko mga katabi. Thank you for being here. Thank you daw. So, yan. So, this is sacrifice. Self-sacrifice. Panawagan ni Jesus to sacrifice also ourselves for others. To sacrifice our time, to give our time, to give our talent. Kasi at this moment, wala pa tayong pressure. Sa isip mo may pressure yung mga namin sa akin, natin may pressure sila. Pero tayo ay baka pa tayo. Ang tanging mayayari na natin tayo is our talent and our time. Yung oras na natin para makapag-serve. Okay po? So, ayan. Ito yung last word. Sabi ni Jesus, do this in memory of me. Okay? So, sabi dito, remember not primarily and looking back to recall the past event, but rather a making present the great acts of the past which God had worked. So, yung, sige na, nakita na po sila. Nag-jacket na po sila. Dahil mamaya kaya tutulungan na din ako, sumuporma sila bago po. Okay? So, hindi sa mga birthday ng atin ay nakalala natin kung kailan tayo ipinanganak. No, hindi na siya sa birthday natin ay nakalala natin kung kailan tayo ipinanganak. But the very gesture of Jesus, yung ginawa ni Jesus na magsabi, do this in memory of me. Not just to remember, but to make present the greatest act of Jesus. Idala natin hanggang sa relasyon natin ngayon. Huwag na natin masala natin. Bagos, hanggang sa panahon ito, sa kasalukuyan, gawin natin siya. Kaya hanggang ngayon, may pagdiriwang ng banal na isa. Kasi hindi na siya sa pag-aalala. Bagos ito ay pag-make present ang ginawa ni Jesus noong siya ay nalulunod. Kasi ayaw natin mamatay ng tradisyon na yun. We wanted that Jesus be felt up to this world. No? Na may pag-aalala sa buong mundo na si Jesus ay buhay at siya ay nandito kasama natin. Okay po? Kasi ito ka, at paglugan meron dito. Ano pagkain meron kayo? Diyan gusto niya makausap niyan. Ang natutulak ka tayo kasi nagbukas niya. Sige. Okay? Makakapagpilap sa namin dito natin sa lahat. No? So, this one of Christ challenges the faithful to make Christ present today. So, bilang mga altar servers in the future is to make Christ present. Paano natin may nagpapaalam sa mga kapwa natin kabataan, mga kaklase natin, kapatid natin, kapitbahay natin, that Christ is present, that Christ is here. Sabi kasi, kadalasan no, pag may nangyayari kayo ng simpa-simpa, or kapag nakikita ko lang din yung ibang house, sabi mo, simpa, makasulot ako ito. Wait lang. Handshake, uy, ayaw na picture ng kawan ko. No? Pero sa totoo naman, si God, hindi naman nag-judge. Kaya makasalanan ka, paulit-ulit na kakagalin ng Diyos. Kasi gusto niya kayo eh. Kung tayo mga makasalanan, kumabalik sa Kanya. Ibig sabihin lang, we are there to acknowledge that we are sinners and not. Since we are sinners, we need Jesus. Nakakita tayo ng mga kasalanan. Kailangan natin ng Diyos sa atin. It's never too late.
mga kapatid. Kasi may mga isa, di ba? The Exodus. Ano nangyari sa Exodus? Yes, may Moises. Ano nangyari kay Moises? Hindi lang matawag si ate, very active eh. Ano nangyari kay Moises? Nagsayaw siya ng boots. Okay, so, na kay Moses, pumunta daw si Moses sa mundo. Nakausap niya si Jesus to the burning bush. Okay, dudutuan na yung wala niya kasi parang ano. Bago siya nakarating si Moses doon, may nangyari pa. Lugpak tayo, balik tayo. Ay, yes, ano po? Balik natin, sige natin. Thank you. Sama-sama natin. Sama-sama natin. Okay, thank you, Miss Ellery. Okay, so lupa tayo, no? So, ang mga Egyptians, may gusto sabihin sa kuya, mag-share din siya rin. May wala pa. Gusto ko pa talaga. Pero, yung Egyptians po, ginawa po nilang slaves yung mga Israelites. Tapos, si Lord po, inutusan niyo po si Moises na sabihin po sa Pharaoh na palayain na po yung mga Egyptians. Pero ayaw po ng Pharaoh na palayain yung Egyptians. Kaya po na, padala po siya ng iba't ibang slave sa Egypt. Tapos, kaya po na sinabi po ni Moises yung Red Sea. Tapos, nakausap po ni Lord, ay ni Moises, ni Lord, sa Mount Sinai, kung saan po hindi kayo po yung 10 commandments para po gawin po ng mga tao. Ayan po mag-reactor, kaya sa gusto-gusto na pag-reto na ng tatlo. Ayan, so the Israelites, it's also people of God. We're not slave sila. Ano sa kaya na slave? Ay, living. Ayan, pinapayamahan sila. Pero ito kayo, ang Bible, nakakagayon, ang mga marinaraw, the super books. Ikaw, okay na, parang namin yung ano, huwag natin hindi yung parang makakabong. No, di ba? Super poor ka, babasa kayo ng Bible, di ba? Marinig natin siya. So, ang mga Israelita, alipin sila sa dito natin. Di ba? Tapos ngayon na nalaman kasi akala ni Moses ay isang Egyptian. Kasi isa inambol siya dahil na palutang-lutang siya sa ilog, napulot siya ng anak ng bago. So, ayan. Pinulungan ni Lord ang mga Israelita na maka-alis mula sa pagka-alipin nila sa Egypto. Sa pamamagitan ni Moses. Katulong din sino katulong ni Moses na tayo? Si Aaron. Diba? So, yun natin dagat. So, katulong yung mga Israelita, nagsiling na sila. Natulungan na yung mga ng Paraon. So, inutusan niya yung kanyang mga kabayo, yung kanyang mga kawan na sundan ng mga Israelita. So, baso na sa kalamitahan na sila, tapos kung nakaalis na rin lahat ng mga Egyptio, ay ng mga Israelita, nalulod sila. So, yun ang Exodus ni Jesus when He take away Israelites, His chosen people, from the slavery of sin. Mga palayan niya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya at this moment, the Eucharistic celebration makes present. No? Yung Eucharistia, yung banal ng isa, ang tumutulong sa atin upang mapalaya rin tayo mula sa ating mga kasalanan. So, napakaganda, no? Iyon naman ang isa. Bakit nga ngayon ginagawa natin siya? Kaya naman ng isa. So, napakahalaga siya parte ng ating buhay. Okay, so this is mga other server kayo. Kapag malaman ninyo, okay, pwede bang tawag sa banal na Eucharistia. So, it is also called thanksgiving. Explain ko na kanina kung bakit. It's also a memorial. No? So, memorial of Jesus' last supper. Okay, further information.
Last Supper of Jesus together with the 12 apostles bago siya mamatay is the first Mass ever celebrated. Ito ang kapangyarihan misa na ginanap, no? Ang Last Supper. Okay po. So, ito ay tinawag ni Passover. No? And, ayan sa panahon natin ngayon, Holy Mass. And, ang isa pa ay Communion. Mas pamilyar tayo dito. No? Communion. Ayan, mga iba-ibang kawan lang naman ng cellulars. Okay po, ayan. So, sa Last Supper, meron ka pa mga bagay na ginawa si Jesus. Una, he took the bread. He took the bread. Sa misa ngayon, ano ang nangyayari? Saan nangyayari ang took the bread? So, sa atin ngayon, no, may mali. So, yan. Biness niya. He took the bread, he blessed it, then he broke it, and then he gave. So, apat yan. So, four solemn actions done by Jesus during the Last Supper. So, yung took na ginawa ni Jesus during the Supper, sa banal na misa, ito ay nangyayari kapag kailan nangyayari ito? Ito, kinuha pa na saan? Kailan? Mapamilya tayo sa misa. Tuwing kailan kumuha si Father? He took the bread during the offertory or the presentation of the gifts. Diba ito yung moment na nalisa sa Father sa mga sa altar? Ayan. How about the bless? Tuwing kailan pinag-bless ni Father? Nakuha na yan. Consecration kaya? So, during the Eucharistic, okay, pinag-bless niya muna yun. After magkaroon ng offertory, so pinag-bless ni Jesus yung Father. Okay, ako ba yung Eucharistic prayer, Eucharistic prayer 1, Eucharistic prayer 2, no? Okay, next, yung program na nangyayari. Kailan ko na napapansin na hinahati-hati ni Father yung pinakay? Yes, during the breaking of the bread, siyempre. Hinahati ko pero. Nakagod ba yung mga picture sign of peace. So usually breaking of the bread happens during and after the sign of peace. And then cake. Alam niyo na po. Yes, siyempre during the communion niya. See? During Last Supper, now during the Holy Mass. Okay po? Now, yan. Punta naman tayo sa different part of the Mass. So, dapat alam nyo ito. Siyempre, mag-serve kayo, maraming kung ano pa namin sa nangyayari ito. Kayo ang dapat nakaka. Para alam nyo saan kayo papasok. Papasok na ulit. Amen pa. Magagalitan tayo ng mga next nyo. Magpawali-wali tayo doon. Diba? Kaya dapat aware tayo ang nangyayari sa loob na misa. Okay, so meron 4 parts. Meron daw kayo pinaka-major. So, ang una, introductory, entrance speech, greeting, spiritual life, memory, and opening prayer. So, sa entrance, nandiyan kayo, di ba? So, mga kayo na magtuturuan ng mga gagawin. Entrance, nandiyan kayo. Yun yung maglalakad, papunta altar. Tapos kumakat ka ng entrance team, choir. Next is the greetings. Kapag si Father, good morning, Lord, now, next is the penitential rite. Ano yung penitential rite? Yes, inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos na sa inyong mga kapatid na ako'y nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Sa aking matutulang kaya sa Diyos, sa pangyarihan ng Diyos, sa inyong mga kapatid na ako'y magkasala sa mga Lord, ano ba yung isa? Lord, have mercy. No? Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon. Usually kasi yung Lord of mercy, kinakanta natin siya ng okay, next, Gloria. Gloria. Papuri sa may taasan. Or luwan natin sa Diyos. And then, the opening prayer. Yung opening prayer na ito yung bago
first reading. Then papasok na tayo next dyan is sa isa sa mga